kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na pagdiriwang na ito upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kalamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Pakiyuko po ang ulo, ibulong ang ating intensyon sa Panginoon. Pakisama po sa ating pangunahing intensyon ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mo sa kamatayan na sadlak. Pagkaloob mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao ng may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa mananubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, nagpuri sa Panginoon si Ana dahil sa pagkakaloob sa kanya ng kanyang anak na si Samuel, na kanya namang inihandog sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang may handog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon
upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat tiniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang ating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming suplim ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mayahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pasasalamat, thanksgiving, gratitude. Ito ang isa sa mga basic na tema ng ating mga narinig na pagbasa. Sa ating unang pagbasa, inarinig natin ang pasasalamat sa Diyos ni Ana. Ang nangyari kasi ganito, few years bago yung tagpo sa ating unang pagbasa, nagpunta na sa templo si Ana. Iyak ng iyak. Nakita siya ng pari na si Eli. Inakala ni Eli na nakainom nga si Ana dahil nanginginig ang buo nitong katawan. Pero sinabi sa kanya ni Ana, hindi po, sobra lang po ang lungkot ko. Kaya nanginginig ang katawan ko. Ipinagtapat ni Ana ang kanyang problema. Actually, ng problema nilang mag-asawa, wala pa silang anak kahit isa. Naawa ang pare, sinamahan siya sa pagdarasal. Few years after, bumalik ng templong ito. Si Ana, may anak na, Samuel ang pangalan. Ito ngayon ang eksena sa ating unang pagbasa kung saan inihahandog ni Ana si Samuel sa Diyos bilang pasasalamat. Bago umalis, umawit din ng papuri para sa Diyos si Ana. Yun ang narinig natin sa Salmo Responsorio.
At mahalaga po ito sapagkat kung napansin po ninyo, ito yung parang pinaka-pattern ng naging awit naman ng ating mahal na ina sa ating narinig na ebanghelyo. Bagay na hindi nakapagtataka sapagkat pareho silang pinagpala. Mas pinagpala nga lang si Maria. In fact, pinagpala sa babaeng lahat. But at any rate, pareho silang nagpapasalamat sapagkat pareho nilang na-realize, nakita nyo naman, in-enumerate pa talaga yung iba't ibang mga pagpapala. Pareho nilang na-realize yung tindi, yung laki at yung dami ng pagpapala na kanilang tinanggap. At yun mga kapatid, ang isang basic na sangkap ng tunay na pasasalamat, yung maging maliwanag talaga sa atin kung ano ang ating ipinagpapasalamat. Kasi kung minsan nagpapasalamat tayo, makapagpasalamat lang, hindi natin ganap na naintindihan. Ano ba ang dapat nating ipagpasalamat? Parang si Juan na field trip kasama ng kanyang mga kaklase sa isang National Museum. Dahil malikot, nasagi ang isang vase, nabagsak, basag. Nabigla ang lahat, lalong-lalo na yung pinaka-attendant. Ang sabi, naku po, alam mo bang 500 years old na yung vase na yan? Naku po! Sumagot si Juan na parang ngingiti-ngiti pa. Sigurado po kayo? 500 years old na ito? Ay, salamat naman. Akala ko bagong-bago. Patay tayo dyan. You see, it's easy to say thank you. Pero nalalaman ba natin yung kaganapan ng dapat nating ipagpasalamat kanino man? Lalong-lalo na sa Diyos. Kaya nga sabi ni St. Paul, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, tayo magpasalamat. Kung nakabibigla yung kapag nangungumpisal, ang isang penitent na matagal lang hindi nangungumpisal, pero ang masasabing kasalanan ko, konti-konti lang. Nakabibigla rin yung pa-enumerate mo sa isang tao. Ano mga dapat mong ipagpasalamat? Ang tagal pang mag-isip. Kung makaisip man, naiilan lang. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Giving thanks in everything. And this everything includes, basically, yung mga biyaya na meron tayo, yung mga biyaya na wala tayo, at yung mga biyaya na darating pa sa buhay natin. Una, yung biyaya na meron tayo, na napakarami. Nandiyan ang ating buhay, pamilya, negosyo, trabaho, talento, kalayaan, kalusugan, etc. Ano pa ba? Dami. Isa lang dyan napakahalaga na. Halimbawa, isipin mo totoo, bigyan kita ng 20 milyon. Bigay ko sa'yo. Kunin mo? Of course. 20 milyon yun. Pero ang catch ay ganito. Pag natulog ka kinabukasan, basta kinabukasan, matulog ka man o hindi, mamatay ka. Kukunin mo pa rin yung 20 milyon. Hindi na. Kung talaga nag-iisip ka, mamatay pala. Kasi dito mo makikita, yung kalusugan pa lang natin, yung buhay pa lang natin, napakahalaga na. Include mo pa yung marami pang iba. Hindi pa kasama dyan. Yung talagang biyaya natin, yung Pasko, si Kristo. Lahat ng mga biyaya na sinabi natin ay mga lilikha lang niya sa pagbibigay niya sa atin ng unang Pasko ng sarili niya. Ang ibinigay niya ay siya mismong pinagmumulan ng lahat ng mga biyayang ito. May nagmamahal sa ating Diyos so that our names are written on the palm of His hands and in the book of life in heaven. God is with us every day of our lives, in the sacrament, in our hearts. Ano pa? Kung baga sa sweldo, mayroon na tayong basic na sweldo. Marami pa tayong benepisyo. Kung ibumulat lang natin ang ating mga mata, napakarami nating mga biyayang tinatanggap sa Diyos. Na kung minsan yung mga biyaya na hindi pa tayo aware ay mas mahalaga pa kaysa mga biyayang hinihiling natin. Yun yung una, mga biyaya na meron tayo. Ang pangalawang biyaya ay yung mga biyaya na wala sa atin. Yes, ito rin ay blessing. Sapagkat kaya wala, malamang sa hindi sa atin makabubuti, sa halip ay makasasama. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng Panginoon ang isang biyaya kung alam niya na ito'y makabubuti sa atin? Lalo pat pinagdarasal natin araw-gabi at pinagsisikapan natin. Tandaan po natin na ang Panginoon ay nandoon na kahit tayo wala pa. He is the Alpha and the Omega. So, hindi pa nangyayari, alam na niya. Paano kung yung mga biyaya na ginugusto natin ay hindi pala makabubuti sa atin at meron siyang ibang nakalaan para sa atin? Tingnan po niyo yung picture na ito. Sino-sino ba yung mga yan? Angel Locsin, Angelica Panganiban, Ann Curtis, Bea Alonso. Ano ang nangyari sa mga yan? Diba? Hindi nag-work yung mga previous na relationship nila. Halimbawa, hindi nag-work ang relasyong Luis Manzano at Angel Locsin, ang relasyong Ann Curtis at Samuel B., ang relasyong Angelica at Derek,
Eric, pati na ang Angelica at Carlo, ang relasyon ni Bea at ni Anderson. Sigurado ko yung mga beauties na yan, nakaw, umiyak yan. Nagtanong din yan, bakit gano'n? Bakit hindi nag-work? Bakit ako niloko? Diba? Pero ano na sila ngayon? Ayan, masaya na. Halos lahat sa kanila nakasal na, naka-engage. Si Bea. You see? Hindi ibig sabihin, may nawala, may biyayang hindi natanggap, umiyak, hindi ka na mahal ng Diyos. Nadaan po natin na maraming expressions ang pagmamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kapag ikay mayroon, mahal ka rin ng Diyos kapag wala ka ng ganon. At pangatlo, let us also thank God sa mga biyayang parating. Scripture says, we have a God who goes before us. At sa kanyang pangunguna sa atin, para siyang isang mabuting pastol na ihahatid tayo sa mga mabuting pastulan. Alam niya ang ating kailangan, alam niya kung ano pa ang sa atin ay kulang, at hindi niya sa atin i-withhold yan. Manapa, ipiprepare niya tayo para maging karapat-dapat tayong tumanggap later on ng mga biyayang yan. Ang makailan ay mayroong nagpasalamat, pumunta dito, answered prayer, makapag-a-abroad na siya, na release na yung papers at na-aprobahan na yung application niya, pag-a-apply niya. Matagal na rin siya kasi nag-apply. Pero kahapon sabi niya, Father, alam mo, buti na lang din, nung nag-apply ako, dati pa, hindi pumayag o hindi ako nag-grant. Sapagkat kung nag-grant pala, mga 3 taon din ako hindi makakauwi dito sa Pinas. Alam mo naman, di ba, Father, namatay si Tatay. So, buti na lang din para makasama ko pa si Tatay. Brothers and sisters, ang sabi sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for His good, for His love endures forever. Notice that hindi sinabing, give thanks to the Lord when you feel good. No. Ang sabi dito, give thanks to the Lord for He is good. For our thanksgiving should not be based on how we feel, but on who God is. And God is good all the time. His love endures forever, for He is the same yesterday, today, and forever. Let us bear this in mind upang magkaroon tayo ng attitude of gratitude, of thanksgiving, ng pasalamat. Ito sana, mga kapatid, ang ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang natin. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samuko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Diringgin ng Diyos Bigyan natin ang ating mga mata. samuko. Panginoon, tulungan mo kaming tunay na makapagpasalamat sa iyo, sa aming kapwa, sa mga pinagkakautangan namin ng loob talaga. Yung maging totoo, maalala talaga namin ang mga kabutihan mo at nila sa amin. Yun din naman ang hinihiling namin para sa mga taong pinagdarasal namin makita sana ang mga mabuting ginagawa namin. Mapasalamatan man lang o hindi man, huwag nila sanang sayangin ang mga pagsisikap sa ginawa namin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos.
Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pamamayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa buhay mo, sa pamilya mo, kapag matuto kang magpasalamat sa Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, ikaw nga, na-offend ka kapag hindi pa lang makapagpasalamat sa iyo. Totoo ang Diyos ay hindi tao, pero inuloob niya na ang tao ay tumanaw ng utang loob sa Kanya upang mas mapalapit sa Kanya kung lalapit kay Jesus. Kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito kami ay dalisayin ng pagkapala mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa marana sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mula sa ating pag-ising, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, udyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Nagagalak sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahalabiran ang lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pagdarasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang lagi. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal